simple eh. Straight to the point eh. Ito yung ina-analyze natin kay Digong ha. Listen carefully. Okay, nakikinig kayo. Kahit sino. But read my lips. Substance yung sinasabi ko rito. Ngayon, ang sinasabi niya, ito, again, nasa balita ho to, no? As if still joking, parang nagpapatawa, he told the business community, etong sinabi niya sa business community, that he was willing to copy the programs of his predecessor. Ay siya'y handa or gagawin niyang, kokopyahin niya yung programa ng kanyang mga, sino man to, kung tuwid na daan man yan, kung sino man maganda, yung kanyang mga kalaban, kung ito'y bebenepisyo ang bansa natin. Get it? So, is he a trapo in a way? No. He's sounding more like the American way. Bakit ko sinabi yan? Ang mga Amerikano kasi, kung ano yung programa na hindi mo dapat ayusin at kung talagang gumagana yan, wala namang problema, ipagpatuloy. Sa atin ho kasi, kahit sino mga presidenteng uupo dyan, pag hindi nila likha, kahit na gaano kaganda, papatayin. Meron hong isa dyan na nangopya at ayaw sabihin, ginawa niyang sarili niya. Natatandaan niyo yung CCT? Sino ba may utak niyan? Si Gloria. Yung mamang aalis sa Malacanang, sa kanila daw. Kapal moks, ano? Just be honest na sasabihin mo, hiniram ko lang yan. At gagawin ko kung ang magbebenepisyo sa taong bayan, ang pinanindigan na ho nila sa kanila. Etong si Digong, sinasabi niya, ito, para naman, pagbiro, ano? O para marinig ng business community. Now he's sounding, gusto niya sabihin sa, ito yung hinihintay ng mga business community marinig sa akin bilang isang, kandidato, ano ba talagang gusto lang marinig? So now he's looking at them, stimulus and response. Mamit ho siya ng stimulus. Tinitingnan niya ho siguro. Sabi niya, nakahanda naman ako, desidido naman ako kung kinakailangan yung mga programa na mga nauna sa akin o kung sino man yan o di sa mga kalaban ko, kung ano yung mga sinabi nilang okay sa inyo, mas nakakaalam naman kayo, di, kung yan ba naman ay magbebenepisyo ang bansa, who cares kung silang original yan? Dito sa atin, kanya-kanya tayo eh. Mga trapo, mga putok sa buho, gusto nilang original sila. Is there such thing as originality pagdating sa mga politiko? Hindi, pareho kayo mga mangungopya sa bawat isa. Nagpapatalbugan lang kayo, nagpapataasan kayo ng pilantik na mga ihiri nyo, mga putok sa buho kayo. Umami na lang kayo! If it's good for the country, that's this guy is saying, just like what the man says, if it's good for the country, if the country is going to benefit it, then we do it. That's the man. Hindi ninduso ko pa. No, I just want everybody to sound this way. You don't get it. Di ba? Ganun lang ho eh. So in other words, okay, balikan ho natin. MBC ho to, Makati Business Club. Decent people ho to eh. Intellectual ho to. Not only that, learned people ho to eh. O ngayon, eksperto ho sila sa larangan nila. Sino ba si Digong? Simpleng tao, man on the street. Sabi niya, 75 lang ang grade ko eh. Nagpapatawa siya. Nakikita niya seryoso, tahimik. Alam niyo ba, umattend doon sa MBC, mas marami hong umattend dito kay Digong, kay Duterte, kaysa doon sa mga nauna. Nung si Digong na dumating, lahat pumunta. Naturalmente, kinakatakutan, ginagalang. Ganun ba yon? Maring hindi. Kinakatakutan, iniiwasan, pwede. Kinakatakutan at walang katiyakan, parang ito yun eh. Kinakatakutan lang si Digong at walang katiyakan, kaya nagsalita si Digong, relax, relax, relax. Hindi ako yung taong sinasabi nilang, walang respeto sa babae, mamamatay tao, etc. nang sinasabi ng iba. Kaya, pabiro. Nakikita niyo siguro, medyo nagre-relax na yung mga businessman. Eto na, nababasa niya na. O, kung kinakailangan ba naman, kung kinakailangan ba yung mga sinasabi ng mga pataporang programa ng ibang mga katunggali ko at mga kung sino may mga nauna sa amin, kung talaga magbebenepisyo sa bansa, tuloy natin. Yun ang ibig sabihin. So, anong ibig sabihin? That's the psychology of reading Digong and then his personification doon sa, alam niya kasi, yun ang naglamang sa kanya eh. Can you imagine, guys? This is the guy na nakikita ho ng palamura and yet the people don't really care.
Bakit mataas? Yun hong mga dikit sa kanya. Yung base niya tumataas eh. What's the magic of this guy? I don't think that's palamura. Incidental na lang ho yan eh. I think it's more of the fear. Kumbaga takot sa kanya. May takot eh. O nga naman, kung ikay leader, walang takot sa iyo. Parang inalagyan ka ng ipot sa iyong bumbunan. Tawag doon pendeho. I'm a believer na talagang there must be a fear factor if you're a leader to assert that authority, and not being abusive is just saying, I have this stick in my hand. You try and mess with me, I'm gonna whack this in your head. Ito yung 2x2 ko sa kahawak ko. Sige, subukan mo ako. Trabaho lang to. Ang balusing ito sa sentido mo na yan. Parang ganyan ang dating. Hindi ho ba? Ang mga kriminal, pag nakita nila ikay lalaban, putok sa buho ka, sasabihin mo, ano ngayon? Pag sinabi mong subukan mo, hindi ho ba sinasabi ko, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And that's for the Lord. But the fear and the loss of man, sino yung leader? If you don't fear the man and you don't fear the laws, because the man will implement the law, the guy who sits has much of the moral authority and the moral ascendancy from downstairs to follow, implement the law, uphold the law. Mahina ho ating justice system. I'm not campaigning for everybody. I'm not campaigning for anyone. I'm just saying, stating the fact. This is Beta Live. Now, it's yours to discern. Nagbibigay lang ho ako ng template. My take. That's a template for leaders. Kasi tabihin lang ho natin, ang leader ho dapat talagang may moral authority, natatakot ho, may kinakatakutan. Pag ang leader ho walang kinakatakutan, demonyo na ho yan. Natatakot din siya dapat sa Diyos at may batas ang Diyos. Sa prinsipyo niya, sa budhi niya may Diyos. Pero yung mga leader din, because I am doing my job, whatever it takes, I'm gonna do it to uphold the law. It means, try me.